O dakila namin Diyos, among banal, may likha ng langit, ng lupa, mahal na Panginoon. Kami po mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat. Sa araw na ito, magbanal na muli kami, mahal na Panginoon, dinako siya magawain upang papurihan ka, pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa pagkilos, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa pagpadama ng iyong matamis bala presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis, sa batyugto na gagawain, mahal na Panginoon. Narito kami ang wala sa pinakamalagang bahagi, ang aming pakikinig, pag-aaral ng iyong banal salita. Mahal na Panginoon, buksan niyo po ang aming puso pang unawa, mabalabigyan kami, mahal na Panginoon, karunungan mula sa iyo, mahal na Panginoon, sa bang lingkod. Gamitin niyo lamang po, mahal na Panginoon, maging daluyang pagpapalang espiritual sa kanang aking wala po kung kayanan, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang kami lubos na umaasa, mang banal, at pagkisuhin niyo po anumang hadlang sa aming pakikinig. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Power of darkness, hindrances, unbelief, and doubts, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Glory to God. Purihin po ating mahal na Panginoon. Kataas-taasang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong inaalala, sinasariwa, mga pangangaral at turo ng ating magulang sa mahal na Panginoon, beloved pastor and beloved son pastor. At hindi pinapaabot ang ating pagbati sa ating beloved ordained preacher and his family, sa lahat na makatuwang kabalikat sa managawain nating mahal na Panginoon sa lugar na ito. Praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal, mapagpalang hapon na po mga kapatid. Isa munang masiglang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ating dakilang Diyos at ating mga minamahal, ihanda ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po mga kapatid ay mag-aaral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pamagatan natin mga minamahal ating pag-aralan sa hapon na ito, pamagatan natin the thrones o kaya mga trono o mga luklukan mga minamahal. Praise God. Dahil ito po mga kapatid ay related po mga minamahal doon sa mga napakinggan natin about sa millennial kingdom mga minamahal. Praise the Lord. Kaya kung naghahanda na po tayo mga kapatid, ay yung mga beloved instrumentalist natin, kindly po. Kasi mga minamahal, yung ating pong kaalaman about sa Word of God, ito po ay hindi mananakaw. Amen. Hindi po mawawala, mga kapatid. Kaya, sabi doon, mga minamahal, tayo daw po ay magmakupad sa pagkagalit at magmaliksi sa pakikinig. Amen. Praise the Lord. Umpisahan na natin, mga kapatid. Umpisahan na natin, mga minamahal. Dito tayo sa una, mga trono sa kalangitan. Yan. Ilan ba mga minamahal ang luklukan o kaya trono sa langit? Buksan natin, mga minamahal, ang ating pong Bible sa Revelation chapter 2. 4 o kaya 2, simula sa 2. At tuloy natin ang basa mga minamahal. Hanggang 11. Apokalipsis 4, simula sa 2 hanggang 11. Pagdakay na pasa espiritu ako, at narito, may isang luklukan nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan may isang nakaupo. Amen. Kaya mga minamahal, tandaan natin ha, there's one throne, and the throne, mga minamahal, sabi dito mga kapatid, mayroon doon nakaupo, na sabi dan, and once sat on the throne. Kaya mga kapatid, yung mga nagsasabi ng Trinity,
May Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Saan nakaupo yung dalawa? Di ba? Kung mayroon tatlong Diyos, saan nakaupo yung dalawa? Wala silang upuan. Dahil mga kapatid, ang totoo niyan, yung Diyos Ama, yung anak ng Diyos, no, mali na nga yung Diyos Anak dahil wala namang Diyos Anak, anak ng Diyos ang mababasa natin. At yung ang Diyos ay Espiritu, wala pong Diyos Espiritu, no. Ang Diyos ay Espiritu. Meaning to say, yung Ama, Diyos, yung Ama, Espiritu. Tama. At yung anak, yung Ama, nagkatawang tao, naging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakalinaw na mga minamahal, na ang luklukan po, ang trono, ay nag-iisa lang mga minamahal doon sa langit. Pero mga kapatid, meron pang ibang trono. Sabi dito, ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. Tingnan niyo po. Oh? Sa palibot, ibig sabihin, yung center, yung isang luklukan nasa sentro. At nakapalibot yung 12 o kaya 24 trono. Sino po yun, mga minamahal? Tuloy natin. At sa palibot ng luklukan, may 24 na luklukan at may mga at sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda. Na-imagine nyo bang, mga minamahal? O hindi kayo nakikinig? Na-imagine ba natin, mga minamahal? Na halimbawa ito, mga kapatid, yung trono, nakapalibot 24 elders. Yan. May nakaupo din na mga 24 elders. Nasa langit po yun, mga kapatid. Nandoon po yun sa mismong trono ng ating mabait na Diyos. Kumbaga dito sa atin, anong bang tawag doon? Sa Pilipinas, Malacanang Palace. Tama. Yun ang trono ng presidente. Kaya doon, mga minamahal, meron 24 elders. O ngayon, nasaan ngayon 24? Sa Senado. Yan ang ano nila, di ba? 24 na senador. Kaya mayroon 24 na senador. Pero wala doon sa Malacanang. Ang mahal na Panginoon, kasama niya ang 24 elders. At ang sabi dito, mga kapatid, nararamtan ng mapuputing damit sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay lumalabas ang kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Mayroong 7 candlestick sa harapan ng luklukan. Nandoon din yung 7 ilawan, mga minamahal, na itong sinasabing 7 spirit, 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay may wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Amen. O nandun din sa loob yung 4 na nilalang. Ano mga klase ng mga nilalang na yon, mga minamahal? Ang sabi dito, na ang kanilang mga mata mula sa harapan hanggang sa likuran. At ang unang nilalang katulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang katulad ng isang goyang baka, ang ikatlong nilalang ay may mga mukhang katulad ng isang tao, ang ika-4 na nilalang katulad ng isang agila na lumilipad. Ang 4 na nilalang na buhay ay may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mga mata sa palibot at sa loob at sila'y walang pahinga
araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Palakpakan natin ang ating daralan. Anong ginagawa? Anong apat na nilalang? Anong sinasabi nila? Holy, holy, holy. Sino ang pinapapurihan nila, mga kapatid? Yung nakaupo doon sa isang trono. Na yung nakaupo na yun, mga kapatid, ang sabi dito, yung nakaupo na yun, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nabuhay. Oh, nabuhay, bakit? Namatay ba ang Diyos? Namatay yung kanyang duality. Ano yung duality of God? Ito yung pagiging tao. Yun ang namatay. Minamahal. Kaya napakalinaw po, mga kapatid, na yung anak, yung espiritu, yung ama ay isa lang. Amen. O saan galing yung mga doktrina ngayon? Ha? Pag ang doktrina, mga minamahal, lampas sa isang Diyos, anong doktrina yon? False doctrine. Amen. Bula ang doktrina yon. Kaya kung mapaniwala kayo ng mga doktrina dyan, ng mga lumilitaw, dalawa nga ang Diyos, hiwalay si Jesus sa Ama, yung Espiritu naman, hiwalay sa Ama, kaya tatlo sila. Maling-mali po yun. Dahil malinaw, mga kapatid, nang sabi doon ng mga apat na nilalang, nasa langit po ito. Huwag niyo sabihin. Baka sabihin nila, ay sinungaling. Paano ito maging sinungaling? Nasa langit ito, mga minamahal. Wala ito sa lupa. Yung apat na nilalang at yung 24 elders, mga kapatid. Ang sabi dito, mga minamahal, makapangyarihang Diyos na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. O sino ang darating? Walang iba, di ba? Walang ibang darating, mga minamahal, na nangako na babalik akong muli. I am coming very soon. Sino po yun? Si Jesus Christ. Amen. Siya lang po, mga minamahal, ang darating. At pagka ang nilalang na buhay ay nagpupuri, nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at nagsisamba doon sa nabubuhay magpakailanman at inilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin. Tingnan niyo po. Kaya sabi ng iba, hiwalay. Si Kristo daw Panginoon at yung Ama ay Diyos. Pero sabi ng 24 elders, doon sa nakaupo sa luklukan na nag-iisa, sabi doon, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin. Yan, na tumanggap ng kalulhatian at kapurihan at kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban, nagsilitaw at nangalikha. Amen? O sino po yung Creator? Walang iba, ang Diyos. Di ba? Pagdating sa Juan, sino ang Creator? Yung Word, yung salita. Nilikha niya ang lahat na narito. Yung Word, sabi doon, nagkatawang tao. So napakalinaw, di ba? Nabuo dito, maminamahal, yung doktrina na pagiging isang Diyos lamang. Wala nang iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, Lord to God. No? Kaya mga minamahal, kung tayo po ay madadaya pa ng mga nangangaral na, sabi nga, magagaling, nagtapos ng Bible school at papaniwalain ka na si Kristo ay hiwalay sa Ama, yan ang tinatawag na false doctrine. Maling doktrina. Salungat sa Biblia, mga minamahal. Sa langit, mga kapatid, may isang trono at mayroong 24 na nakapalibot sa trono. The 24 elders. Anong ginagawa nila? Pag nagsasabi na yung mga nilalang na 4, nagsasabi ng banal-banal, yung 24 elders, kukunin yung kanilang putong, ilalagay sa harapan ng nakaupo sa trono, at sila po ay sumasamba sa ating mabait na Diyos na nabuhay at nabubuhay at darating. Amen. Now, dito na tayo sa pangalawa.
The throne of David. Yun nasa langit yun, mga kapatid. Itong pangalawa, mga minamahal, dito na po ito sa lupa. Sa pagdating ng tinatawag na Millennial Kingdom. Yan. The throne of David, mga minamahal. Dito tayo sa Ezekiel 37, simula sa 22 hanggang 28. 37 ng Ezekiel. Mula tayo mga minamahal sa 22. Sabi dito mga kapatid, gagawin ko silang isang bansa sa lupain sa mga bundok ng Israel at isang hari ang magiging hari sa kanilang lahat at hindi na sila magiging dalawang bansa o mahati pa man sila sa dalawang kaharian. Yan. Bakit mga minamahal? Ano bang history ng Israel? Ang Israel nahati yan sa dalawa. Huda, tapos Israel. Saan po yun nangyari? Doon sa anak ni Salomon. Di ba? Nabasa niyo ba yon? Nung maghari na yung anak ni Salomon, nagkaroon ng nagwilga yung mga Israelita. Nung nagwilga sila, doon na nahati. Kasi yung anak ni Salomon, pinatawa ng napakataas na taripa ng buwis, yung mga anak ni Israel. Kaya nahati sila, naging dalawa silang kingdom. Yung Huda, si Huda at Benjamin, si Benjamin, yan ang naging kingdom ni Huda. At yung 10, isang kaharian naman yun. Ngayon mga kapatid, pagdating po ng Millennial Kingdom, ang sabi ng Panginoon, hindi na sila magiging dalawang bansa, kundi sila'y pag-iisahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magiging hari, sabi dito mga minamahal, at isang hari ang magiging hari sa kanilang lahat. Sino po yun, mga kapatid? Dito sa tuloy natin. At hindi naman mapapahamak pa sila ng dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan o sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay o sa anuman ng kanilang mga pagsalangsang. Kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako na kanilang pinagkasalanan at lilinisin ko sila, sa gayon magiging bayan ko sila at ako'y magiging kanilang Diyos. Yan, tingnan po. For the future. Dahil nga, until now, hindi lahat ng Israelita naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Messiah. No? Hindi sila naniniwala. Ang paniniwala na nung una pa, doon sa batas ni Moses, yung tinatawag nilang Torah. Ano yung Torah? Yon yung Deuteronomy, Exodo, Levitico, at meron pa, 5 po yun, maminamahal. Yun ang batas nila. Batas ni Moses, mga kapatid. At hindi po sila niniwala na ang mahal na Panginoon ang Diyos na nagkatawang tao si Jesus Christ. Now, sabi dito mga minamahal sa verse 24, ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila. At silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Sino yung pastor? Siya pa rin, si David. At sila ay magkakaroon ng isang pastor, magsisilakad din naman sila ayon sa aking mga kahatulan at susundin ang aking mga palatuntunan isa sa gawa. At sila'y magsisitahan sa lupain na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod na tinatahanan ng inyong mga magulang at sila'y magsisitahan doon. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak magpakailanman. At si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Bukod dito, makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan. Amen. Tingnan niyo po until now, ang Israel, wala po silang kapayapaan. Di ba? Puro sila gera, mga minamahal. Puro sila kaguluhan. Bukod dito, makipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila, magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Aking ilalagay sila at pararamihin sila, itatatag ko ang kalang santuaryo sa gitna nila, magpakailanman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. No? Kaya mga minamahal, totoo po yung sinasabi ng Bible na bago aasikasuhin ng Diyos ang Israel, uunahin muna tayo. Sabi dito mga minamahal, sa verse 27, aking tabernakulo naman ay mapapasagitna nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa Israel, pagka ang aking santuaryo ay mapasa gitna nila magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po. Kaya bakit ngayon mga minamahal, pag may nangaral doon sa Israel, nangaral ng gospel, anong ginagawa? Kahit mga bata, maliliit na bata, anong ginagawa nila? Binabato nila yung nangangaral. Tinataboy nila. Hindi sila nakikinig. Bakit? Wala pa sila sa panahon. Hindi pa yun ang panahon para sila po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon, walang kapayapaan ang bansang Israel. Puro sila gera, mga minamahal. Puro sila digmaan, mga kapatid. Bakit? Wala sa kanila yung Prince of Peace. Pero darating ang araw, pagdating ng Millennial Kingdom, doon sa kalagitnaan ng 7 years, magpapakilala ang Panginoon sa mga Israelita. Pagkatapos na tayo i-rapture, magpapakilala siya sa mga Israelita na ako ang iyong Diyos na inyong itinakwil. Makikilala ng Israel, sila po ay tatangis ng sobra, ayon sa aklat ng Jeremiah o Isaiah. Sobrang iiyak sila, mga minamahal, dahil magsisisi sila ng sobra dahil itinakwil nila ang totoong tagapagligtas. At doon, makikipagtipan ang Panginoon at bibigyan sila ng isang hari. Ibabalik si King David, mga minamahal. Amen. Para maging pastor, para maging prinsipe, at para maging hari sa kanila. So anong kalagayan ng Panginoon? Ang Panginoon ay magiging hari sa buong sanlibutan. Tama. Si David, exclusive, magiging hari sa Israel. Now, dito na tayo. Sa trono ng 12 apostol. Trono ng 12 apostol. Mateo 19:28. lang Mateo. Sabi dito, mga kapatid, sa verse 27 muna tayo. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga abaga ang kakamtin namin? Yan, tingnan natin, mga kapatid, Ito po, mga minamahal, ay para lang po doon sa mga apostol. Anong sagot ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa kanila, sa 28, sabi nito. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, tingnan niyo po, mamina, pagbabagong lahi, hindi itong lahing itong masama, hindi itong lahing makasalanan, no? Sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman, sabi dito, magsisiupo sa 2 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Malinaw, mga kapatid? Yung 12 apostol magiging judge sa 12 tribes of Israel. Amen. Napakaganda, di ba, mga minamahal? Yung plano ng ating mga Panginoon, napakaganda. Kaya, mga minamahal, mayroon silang 12 trono, tigsararo sinda. So, mga apostol. Pero si Judas, wala na doon. Dahil si Judas Iscariote, pinalitan na siya ng pang-12 giraray. Kaya wala na siya, mga minamahal. At dito pa, mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon sa verse 29, ang bawat mag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan, tatanggap ng tig-100 at magsipagmana ng walang hanggang buhay. Glory to God. Now, dito na tayo, mga minamahal.
sa throne of the saints. Yan, makinig kayo. Dahil ito naman ay para sa atin. Trono ng mga banal. Kanina, nabasa natin yung trono ng nag-iisang Diyos. Trono ng 24 elders. Trono ni David. Trono ng 12 apostol. Dito naman tayo sa trono ng mga banal. At tayo po ay kasama na doon. Pero mga minamahal, makakasama tayo doon kung tayo po ay magtitiis hanggang wakas. Amen. Tandaan natin mga kapatid, we are not sure. Hindi pa tayo sigurado sa panahon na ito. Pero kung magtiis tayo hanggang wakas, kasama tayo doon sa uupo sa mga trono na nakita ni Juan sa Revelation 20, talata 6. Yan, basahin natin. Sa Revelation 20, talata, maminamahal, ay 4 pala, 4. Sabi dito mga kapatid, nakakita ako ng mga luklukan. Yan. At may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay, nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tandaan natin, yung hindi tumanggap ng tanda ng hayop, yung mark of the beast, yung hindi sumamba doon sa larawan ng hayop, sila ang uupo sa luklukan. Ito yung mga trono ng mga banal. Kaya mga kapatid, bakit ganito ang nangyayari sa atin in the present time? Bakit kakaiba mga minamahal? Sabi nga, kung kailan nga ako nag-born again, nagkawarara nga sa barkada ko. So mga loved ones ko nga aranggot na sako. Dahil na nga ako ning amigo. Ngata, ano ang plano ng Diyos? Pag-abot ng millennial kingdom, magiging judge tayo. O paano natin i-judge ang tao? Kung para inom ka, para sugal ka, grabe mong bisyo, paano mo sinda i-judge? Ano sabihin sa imo kang tao? Ikangani nga para inuman. Ay, di ba? O, kung para habon, para gadan, paano tayo magiging judge? Kaya dito pa lang mga minamahal, mula nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, sabi ng ating ibinukod na tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibinukod, ibig sabihin, mga minamahal, isiniparate tayo sa makasalanang mundo. Di lang natin naintindihan, mga minamahal. Kaya minsan tinatanong natin, Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Naglilingkod naman ako sa iyo, bakit mahirap pa rin ako? Bakit yung mga makasalanan, ang yayaman na nila? Ang yayabang pa nila. Di ba? Di ba? Tayo ganun. Tayo mahirap. Bakit? Maminamahal. Bakit yung mga tao na wala namang pagkakilala sa Diyos, pinagpapala? Di mo naintindihan yun. Maintindihan natin yun pagkatapos ng masamang lahing ito. Sa pagpapalit ng tinatawag na regeneration, pag nagpalit na ng lahi, doon mo na maintindihan bakit ka dumaan sa trials, bakit ka dumaan sa pag-uusig, bakit ka dumaan sa sobrang hirap, mga minamahal. Dahil may plano sa iyo ang Diyos. Amen. May plano sa iyo ang Diyos. Nasabi ng Panginoon, huwag kang makiayon.
Be not be conformed to this world. Huwag kang makiayon. Siparit ka sa sanlibutan. Sa gawa ng sanlibutan, siparit ka. Hindi yung pag dito ka, banal. Pag uwi mo, lasing. Suray-suray. Paano ka pagkatiwalaan ng Diyos pagdating ng panibagong lahi? Kung hindi mo dito, kayang ipaglaban ang salita ng Panginoon. Di ba? Kung dito pa lang, kinakahiya mo na ang Panginoon. Oh. Pag abot digdi, puri ka. Puri. Pag abot sa luwas, basketball. Oh. Paano tayo? Ha? Pag abot didig, puri tayo. Pag abot sa luwas, sa letrang G. Yan. Sa letrang I, nagbibingo. Paano tayo pagkatiwalaan? Paano kapag katiwalaan ng Diyos na dito pa lang sa lupa, dito pa lang mga minamahal, sa masamang lahi, hindi mo na kayang gawin yung kalooban ng Diyos. Pag abot igdi, magayon si sulot. Pag abot sa harong, naka-short, nakatapis. Paano mga minamahal? Kung hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Paano tayo pagkatiwalaan ng luklukan ng trono ng Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Trono ng mga banal. O, tingnan nyo po, sabi ni Pablo, malapit na tayo maminamal, huwag kayong mainip, dahil kayo magparahakay. Makapirot nga yaman nga ang preaching mo nga, Brad. Now, dito na tayo maminamahal. Sa aklat ng Korinto, 1 Corinthians 6 talata ay 2. O kaya 1 Corinthians 6 talatang 2 hanggang sa tuloy mga minamahal. Sabi dito mga kapatid, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal magsisihatol sa sanlibutan? O saan po yun? Doon sa binasa natin sa Revelation 20 verse 4. Yung luklukan na nakita, para saan yun? Para sa mga banal. Sabi dito mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal magsisihatol sa sanlibutan? O kung ang sanlibutan hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Sa verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang bagay na ukol sa buhay na ito? O, tingnan niyo po, kahit mga anghel hatulan natin. Sinong anghel yon? Yung anghel na mga nagsisuway sa Panginoon. Yung mga fallen angel. Kasi hindi naman natin dapat hatulan yung mga sumusunod. Dahil wala naman silang kasalanan. Ang hahatulan natin yung mga fallen angel. Oh, sino pa yon? Yung mga fallen Christian. Diba? O ikaw, di ba, nag-born again ka na? Di ba, bautismo ka na? Oh, pagdating sa millennial kingdom, oh, ano tayaong ka dyan? Oh, kahit ito ngayon, nag-aawit ka pa, nagtutugtog ka pa. Ano nga tayaong ka dyan? Sabi ni Pablo, mga minamahal, hindi ba ganyan nalaman na mga banal magsihatol sa sanlibutan? Oh, kaya we are separate from this world. Bakit? Hahatulan natin sila eh. Kung makasalanan pa rin tayo, kasama tayo sa hatulan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Be holy, for I am holy. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dahil sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi nyo baga alam na ang mga banal ang magsisihatol sa sanlibutan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may umaapi sa inyo rito, may nagkukutya sa inyo, minumura kayo, tinichismis kayo. Pagdating ng ng millennial kingdom, puntahin na nga ito, so nagparakutya sa imo na hambugon. So nagmuda nga sa imo, puntahin na, hatulan mo na. Di ba? Kaya mga kapatid, kung intindihin natin yung Word of God, yung salita ng Panginoon,
hindi ka matitisod. Amen. Hindi ka matitisod. Bakit? Naintindihan mo eh. Sabi, ay, di na nga ako madalota. Para rebuke, baga nga ako dyan kang preacher. Bakit? Bakit ka natitisod? Kasi lumalakad ka sa dilim. Amen. Pag nasa liwanag ka, nakikita mo ang dinadaanan mo. Tama? Nahiling mo kung igwa dyan, mga minamahaling, singkugan. Nahiling mo, nasa liwanag ka. Pag nasa diklom ka, matitisod kang pirme. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Mga minam, nasa dilim ka. Sabi ng Panginoon, ayaw nilang lumapit sa liwanag kasi ayaw nilang masaway yung kanilang mga gawa. Can you imagine? Napakalinaw, di ba? Kaya hanggat tinuturuan ka ng Panginoon, hanggat kinukuri ka ng Diyos, hanggat pinapaalalahanan ka ng Panginoon, mahal na mahal ka niya. Bakit? Ayaw niya na makasama kang hatulan ng sanlibutan. Isipin niyo mga minamahal, yung mga mayayaman, mayayabang na mga tao, hahatulan ng mga walang pinag-aralan. Di ba? Ano sabi sa mga apostol? Di man nga nag-ireskwila, saan nga nagkuruan ng kadunungan? Di ba? Mga parasira, bagangayaan, yang karpentero sa namang nga sa runaan. Pero bakit ganun sila? Dahil sila inihanda ng Diyos. Pagdating ng regeneration, sila'y magiging mga judge ng Israel. Tayo, maminamahal, bakit tayo mga kapatid, dinala ng Panginoon sa totoong gawain? Marami naman, di ba? Marami naman tao magagaling. Maraming marurunong. Pero bakit tayo ang pinili ng Panginoon? Ano sabi ng Bible? Di nyo ba alam? Pinili ng Panginoon ang dukha. Pinili ng Panginoon ang mahirap. Pinili ng Panginoon ang walang halaga. Para magkaroon ka ng halaga sa paningin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Di natin alam, mga pinamahal. Di natin nakikita na ang Panginoon, mula nung nag-born again tayo, inutusan niya ang kanyang mga anghel, dalawang anghel, bantayan mo ito, anak ko yan. Tingnan mo yan. Ha? Hindi natin nakikita, may mga angel na nakabantay sa atin araw at gabi. Amen. Pag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, nandyan sa iyo palagi, kasama mo palagi yung mga angel ng Panginoon. Kaya naalala nyo ba? Maaksidente ka? Mababangga ka na lang? Sabihin mo lang, hallelujah, praise the Lord. Diba? Miracle. Bakit? Yung angel natin, parang kidlat yan, mga minamahal. Yung kapatiran natin, galing ng gawain, may daradarang mga puto sa nigo, nasa ulo. Nasa ulo niya yung nigo. Magtitinda siya after ng gawain. Tumawid siya sa kalsada. Mayroong prambas na napakabilis. Nung makita na niya, huli na, sabi, hallelujah, praise the Lord. Pumikit siya. Anong himala? Baka hindi kayo maniwala. Yung sister na yon, pagmulat niya, nasa bubungan siya ng bus. Sabi niya, paano nangyari? Bakit ako nandito? Di natin alam. Yung dalawang angel natin. Di ba? Bigla kang sinaklot. Oh? Yung bata na nabangga. Sabi nung driver, dami kong sagutin. Laglag yung bumper, yupi yung unahan, bumuka yung, di ba? Imagine yung kotse, may ano yan, bukasan sa unahan, bumuka yun. Sabi ng driver, naku,
Daking problema to. Dami kong bayaran. Sabi nung nakakitang choir, Manong, huwag kang mag-alala. Buhay ang Diyos namin. Manampalataya ka. Ha? Huwag ka na ngayon huwag ka nang maghanap buhay. Pumasok ka muna sa loob. Pero sabi niya, hindi, may nabangga akong bata. Yung bata lumabas mula sa ilalim ng taxi, namamagpag lang. Sabi, nadumihan yung damit ko. Yung uniform ko nadumihan. Umiiyak siya. Sabi, wala bang nangyari sa'yo? Hindi ka ba naano, sabi ng driver. Nadumihan nga yung damit ko. Oh, kaya po. Dahil may angel na nagbabantay sa atin. Amen! Kung nagiinom ka, madulag sa angel. Habo niya ka, nagbuburat ka, mahalian dyan. Kaya pag pinukpok kang buti, bungaw ka. Tamayong maligtas sa iyo. Mayong maligtas sa mo, tamadulagan. Pero kung gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, sipin yung na-aksidente. So patotoo kang na-aksidente, nagkaruyupi, surim kang gulong, nagkatiriko so telescopic, pero sindaday na ano. Nata, kaibahan nila pirmi ang mga anghel ng Panginoon. Amen! Ha? Ito, simple lang ito mga kapatid. Kang saradit pa si mga aki me. Alas 3 pa sana naglalaban na ako. Madaling araw. Habang ako naglalaban, nagpupuri. Yung luha ako, sabay na doon sa nilalab. Wala pang washing machine noon. Kusot-kusot pala. Brush. Yan. Wala pang washing machine. Sabi ko, mahal pa noon. Napakasarap na yung presensya. Umiiyak ako. Mga alas 5 na. Sabi ko sa beloved wife ko, mayo ng labahan. Ano nga, di ka ngayon napapagal? Naghahanap ka pa ngayong labahan, grabe mo na ngayon nilabhan. Sabi ko, sarap kasi ng presensya ng Panginoon. Parang tinutulungan ako ng mga anghel. Grabe mga minamahal. Habang ako'y nagtatrabaho, naghanap buhay, tuwang-tuwa ako mga kapatid. Sabi ko, malapin, kasama kita. Dalhin mo ako sa maraming mamimili. Bakit? Utusun, dalhin mo doon. Igagayad ka ng angel mo. Igagayad ka kung saan ka pupunta. Naghahanap buhay ka, nagtitinda ka, igagayad ka ng Panginoon. Lalo na pag matapat ka sa pagbibigay. Amen. Walang-wala ka na. Zero balance ka na. Naisip mo na mangutang daw ngay ako. Dahil kang na mangutang. Inuton mong gibuhon, lumuhod ka muna. Pagluhod mo, humagad ka sa mahal na Diyos. Igaguide ka ng Panginoon. Pag pinaisip sa imo, pumunta ka sa tawong ini. Duman ka sa iya, mag-utang. Pautangon ka. Ta ito guided kang mahal na Diyos. Amen! No? Kasi patotoo, anong sabi? Doon yung naligaw sa Luneta, nakita niyo matagal niya ng kaibigan. Sabi niya, may problema kasi ako. May utang akong 50,000. Pwede bang may mahiraman? Tinuro niya. Ang binigay lang, 25K. Sabi niya, ito lang ang kaya kong ibigay. Binayad niya sa may utang sa kanya. Sabi na may utang, okay na yan, 25. Huwag mo nang alalahanin yung kalahati. Bayad ka na. Ba? Kaya dito mga minamahal, tinuturuan tayo manampalataya. Lumakad ka na kasama ang iyong Diyos with a humble heart. May mapagpakumbabang puso. Gumawa ka na may kaganapan. Number 1 yan. Kaganapan sa ikapot handog. Kaganapan sa kabanalan. Kaganapan sa tungkulin. Pag gumagampan ka sa tungkulin mo, wag yung ano lang. Yung parang ordinary na lang. Hindi ganun.
Dapat gumambang ka na umiiyak ka sa presensya ng ating Panginoon. Habang tumutugtog ka, lumuluha ka sa kagalakan. Habang umaawit ka, lumuluha ka sa presensya ng Diyos. Kung ano man ang tungkulin mo, nagagala ka. Gumawa ka na may kaganapan. Hindi yung napipilitan. Amen. Gawin mo ang kalooban ng Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. Sabi kang iba, haloy mga yung preaching yan ni brother. At may inaabangan ngayon akong Korean novela at yan ngayon, mapuuna ngayon ito. Diba? Huri na naman ngayon ako, dahil ko na naman ngayon ito masubaybayan, magayonon pati ngayon. Diba? Di mo alam. Yung ginagawa mo rito, nandyan ka, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon, ang Diyos ay nalulugod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo na pag ikaw ay umiiyak sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng beloved Mama Dear, huwag kang pumayag na sa buong gawain, kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, lugi ka. Uuwi ka dry. Uuwi ka lobat. Pero pag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, uuwi ka galak na galak ka. Hallelujah! Tayo umawit, mami na mahal. Lahat po napapuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos. Habang tayo, mami na mahal, umaawit, isa-isahin mo, bilangin ang pagpapala ng Panginoon, ang pag-iingat. Kung paano ka iningatan, paano ka pinagaling ng Panginoon. Napakaraming bagay, mami na mahal, ginawa sa atin ng mabait na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. 1,000 generations falling down to worship. Glory.
Pinapangalakan ng Panginoon, mga minamahal. Habang nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, itataas ka niya. Alam niya yung mga problema, mga minamahal. Alam niya yung karamdaman. Alam niya lahat sa buhay mo. Walang may tatago sa Kanya. Alam ng Diyos ang iyong kahinaan. Alam niya yung mga minamahal kaisipan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you will lead tonight, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Alam niya yung sakripisyo mo, mga minamahal. Hinilingin niya sa Panginoon. Alam niya kung napapagod ka, kung nagugutom ka. Alam niya yung mga tulong mo sa gawain niya, yung binibigay mo. Alam niya lahat yan, mga minamahal. Sabi ng Panginoon, anak, hindi ka nag-iisa. Kasama mo akong palagi. Saan ka man pumaroon, di kita pababayaan. Hallelujah, hallelujah. Walang sakripisyo masasayang mo, minamahal. Hallelujah. Kahit di yan makita ng tao, kita yan ang walang malo. Hallelujah, hallelujah. Ayaw mapanalangin, minamahal, napapakinggan nila, Panginoon. Huwag kang magsawa, manalangin, manalangin, manalangin. Dahil nakikipagbaka tayo, mga minamahal. Napakaraming tukso sa sanlibutan. Ngunit sa pamagitan ng paglapit sa panalangin, na pagtatagumpayan nating lahat, mga kapatid. Dahil inihanda tayo, mga minamahal, sa isang trono. Sa darating na generation na puro matuwid. Wala nang makasalanan, wala nang kasamaan, wala nang gera, wala nang, mga minamahal, kaguluhan. Doon natin, mga minamahal, doon natin maranasan kung anong ganda ng sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah! 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 Salamat, man. Tinuruan mo kami magtiis, man. Tinuruan mo kami magsakripisyo. Salamat, man. Tinuruan mo kami maglaban ng pananampalataya. Sa kabila ng pagsubok hirap. Walang Panginoon. Salamat. Pinatatag mo kami, mahal na Panginoon, pinatitibay mo kami. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Na lagi namin, mahal na Panginoon, naman sa aming pagtitipon, mahal na Panginoon, sa iyo papuri, sa iyo pasalamat, sa iyo pagsamba. Jesus, hallelujah! Mami na mahal, makikinig ang mahal na Panginoon sa ating manalangin. Buong puso, mga kapatid, tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin kung may karamdaman ka. Sa Diyos walang imposible. May problema ka, sa mahal na Panginoon walang imposible.
tayo manampalataya lubos. O dakilang Diyos, among banal. Sa unang dalangin na ngayon, magulang sa iyo, mahal Panginoon. Narito kami, mahal muli nagpapakumbaba. Patawarin kami, mahal Panginoon. Kung hindi namin nagagawa yung kalooban, tulungan mo kami, mahal Panginoon. Alisin mo sa amin ang mga kahinaan, mga pag-alinlangan. Mahal Panginoon, mga panglupay-pay, panglalamig, palitan mo ng kainitan sa paglingkod, mahal Panginoon. Alisin mo, mahal Panginoon, buhabag-habag sa aming puso't isipan, ang mga pag-alinlangan, mahal Panginoon. Hallelujah. Patubayan mo kami hanggang, mahal Panginoon, sa iyong pagbabalik. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. At kami sama-sama pinapalaya sa aming sinasaway lahat ng mga magawa ng kaaway, mga masamang espiritu, mga karamdaman, mga problema, mga alinlangan. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Ano mang uring sakit, karamdaman sa baga, sa atay, sa apdo, sa karamdaman sa puso, lahat ng uring karamdaman, yung arthritis, goiter, pang-ina, panglupay-pay, panglalamig, pang-alinlangan. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Mga bisyo, pagmumura, pag-inlalasing, cast out in Jesus' name. Mga kalayawan, cast out in Jesus' name. Ano mang uri, sakit karamdaman, gumaling sa pangalan ni Jesus. Mga problema, malutas in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maminamahal ang kinipon natin, tagumpay, katugunan sa ating mga panalangin. Let us now shout and jump. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses mga kapatid, sabay-sabay tayo. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po na papuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.